Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Sure na ito. Ito po ay isang lehitimong balita. Ayan, oo. Naku po, pabihira. Oo. Ang sisiksi. Ano bagang sabi riyan? Banat bay. Ito, ang sabi riyan sa balita na yan. Sandali lang. Chotomate. Masyado kayong atat-natat porket Blackpink lang eh. Ang sabi sa balita na ito, ayan, umapila si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan na iwasan ang magarbong Christmas party bilang pakikiramay sa mga kababayang nasalanta ng sunod na kalamidad sa bansa. Ayos maganda. Maganda yung sinabi niya, maganda. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, layunin ng panawagan ng Pangulo na ipakita ang malasakit at pakikiisa ng administrasyon sa mga Pilipinong patuloy na bumabangon mula sa pinsalang dulot ng mga bagyo at lindol. Wow. Okay. So, sabi ni Marcos, wag daw tayo magkakaroon ng mga garbong party, wag tayo magkakaroon ng mga garbong pagdidiwa ngayong Pasko. Maganda, di ba? Ngunit, patay tayo pag may mga ganyan salita, yung ngunit, pumupunit sa gitna ng panawagang ito para sa simpleng Pasko, may pasabog. Sino? Naku po, may pasabog. Sino? Si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Naku po, patay kayo. Ano yung pasabog niya? Matapos ibahagi ang impormasyong, imbitado umano ang K-pop group na Blackpink sa Christmas party ng Malacanang. Gago! Hindi nyo ba inimbitahan nito si Kiko? Hindi, baka kasi mamaya hindi lang imbitado si Kiko, kaya Kiko Barsaga, kaya inilabas niya ito. Hindi. Biro lang. Kiko, I love you so much. Laban lang. Tuloy lang ang laban. Hindi, sabi ni Kiko Barsaga, inimbitahan daw umano ang K-pop group na Blackpink sa Christmas party ng Malacanang. Naku po. Sandali. Baka naman, inimbitahan lang. Hindi sila magpe-perform. Ali kayo, invited kayong lahat. Beyonce, punta ka na rin dito. Baka ganun lang. Di ba? Rihanna, punta ka na dito. Baka ganun lang. Ikaw naman, Kiko Barsaga, di naman ibig sabihin nun, magpe-perform ang Blackpink. Naku naman. Joke. Kidding aside, Malala na talaga itong presidente natin, Malala na talaga. Kung ito'y totoo, tangina ang kapal ng muka. Sa kalagitnaan ng mga sakunang nangyayari sa Pilipinas, ang sagot sa korupsyon, Blackpink. Di ba? Iba yan. Bakit? Iba naman yung kanta na yan, ikaw naman, Sa kanyang Facebook post nitong Miyerkules, Nobyembre 5, binira ni Barsaga ang umano hindi tugmang sitwasyon. Simpleng handaan lang ang LGU sa Pasko, tapos si Marcos may Blackpink sa Malacanang. Naku po. Gago! Dagdag pa niya, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Naku po, patay tayo dyan. Ito Kasi baka sabihin ng iba,
Hindi naman yan sure eh. Baka ano yan, baka ano lang yan, kwento-kwento lang yan. Ito kasi matindi dito eh. Dagdag pa niya. Ha? Ayon sa mga ulat, nakatakdang bumalik ng Pilipinas ang Blackpink. Uy, talaga palang pupunta ng Pilipinas. Sa Nobyembre 22 to 23, that's a fact. Para sa kanilang Deadline World Tour. Dahilan para lalo pang umigting ang epokulasyon. Anong espekulasyon? Habang nanawagan si Pangulong Marcos ng simpleng pagdiriwang, marami nagtatanong kung magiging simple rin ba ang Christmas party na Malacanang kung may Blackpink sa lineup. Marcos, ako nga po pala si Banat Bay. Baka pwede mo ako imbitahan. Para sama-sama naman tayo magsaya doon, di ba? Nang tut, turut, turut. Ay, ibang kanta rin pala, iba yun. Hindi, favorite ko yung kanta nilang Whistle eh. Lalo na pag kumikending-gending na ng ganyan. Gusto ko yung kanta nilang yun eh. Tsaka yung apate, 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 te. Gusto ko yun eh. Gusto ko yun. Siyempre, mapapa-apate-apate na si Marcos doon, di ba? Lalo na yung asawa niya. Naku, gumaganong-ganong pa man din yung apate, 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 apate. Naku po, pagbira buhay re. Ikaw naman, Kiko Barsaga, binuking mo naman. Baka mamaya, hindi na nila ituloy yan dahil binuking mo. Siyempre, sasabihin nila, naku, patay kang bata ka, nabuking. Mukhang nabuking tayo dito. Huwag na natin ituloy para maging fake news si Kiko Barsaga. Di ba? Baka ganun eh. Baka ganun ang gawin nila eh. Para masira si Kiko Barsaga, wag natin ituloy para lumalabas, nagpapakalat siya ng fake news. Ayun. Hindi kaya ganun ang gawin ni Marcos? O gawin nung kanyang asawa? Hindi kasi alam nyo mga kababayan, ito ay hindi naman po ito kaila na itong pamilya Marcos mahilig magparty. Literally and figurative. Ano kaya ang vitamins nila, no? Tanong nyo doon sa mga nagpa-party-party sa mga club. Pero ingatan nyo kay Sandro ito, Si Sandro pa naman, yung mga, di ba, ang mga napabalitang babae ni Sandro o yung girlfriend ni Sandro ay mahilig siya sa mga magaganda. Sa bagay, anak ka ba naman ng presidente kahit pangit ka? Sigurado kung makakakuha ka ng magandang babae, di ba? Na magmamahal sa'yo. Kayo naman, masyado naman kayo. Gago! Hindi, wag nyo naman inuhusgahan si Sandro porket gano'n ang itsura niya. Wag naman gano'n. Wag nyo naman inuhusgahan yung tao. Hindi, siguro kung ako anak ng presidente din, sigurado maraming ma-in-love sa akin, di ba? Kung ako'y anak ng presidente, paano pa kaya? O si Sandro, matikas, payatot. Gago! Dilatang mata, di ba? Yan pa naman ang gusto ng mga ngayon yung mga dilatang mata. Hoy, wala akong ibig sabihin ng dilat na mata. Kasi uso yan sa Japan pagka, di ba yung mga Japanese, pag mas dilat ang mata, mas gusto nila. Kasi nga, puro sila singkit Ang ginagawa nila, tinatanggal-tanggal nila yung mga gayang-gayaan nila para dumilat yung mata nila. Si Sandro pa naman dilat na dilat ang mata niyan. Ganyan na ganyan yan, O, di ba? Siyempre, magugustuhan yan ng mga, ng mga Koreano, di ba? Yan ang gusto ng mga Koreano. Kahit pansinin niyo yung mga itsura ng mga Koreano ngayon. Di ba? Yung mga Koreanong mga K-pop na lalaki, di ba? Mga supposedly singkit, pero ang lalaki ng mata. Di ba? Kasi nga, ganun ang, kung yung kabaligtaran, yun ang magaganda Kaya ganun, tayo mga Pilipino, di ba? Tayo ay kayumanggi, fair tayo, pero marami sa atin, pag mistisa, maganda na meron nga tayong kasabihan sa Pilipinas. Ito kasabihan to sa Pilipinas na hindi ako nag-agree. Meron na tayong kasabihan sa Pilipinas. Mas gusto pa ng mga Pilipino ang pangit na mistisa kesa sa magandang morena. Meron tayong kasabihan ganyan.
ayaw man nating aminin kasi it sounds racist, pero ganyan tayo, ganyan yung ating alam mo yun, parang biases, di ba? Bakit? Pag may nakita kang maputi, naku, kahit ang pangit niyan. Hipon yan, di ba? Ganun kagad tayo eh. Talaga, mapapaganong ka, wow, puti, di ba? Pero yung magandang kayumanggi, ayaw nung iba yan. Sasabihin ka agad, hindi maganda yan. Ganun eh. Ganyan tayo mga Pilipino eh. Di ba? Bakit? Hindi ko naman sinasabing racist. Kaya lang talagang minsan kasi kung ano yung opposite mo. Sabi nga, opposite attracts, di ba? Kung ano yung opposite mo, doon ka na-attract. Kaya yung mga Koreana, ma-attract yan sa mga dilatang bata. Gago! Kaya ingatan ninyo yan si Sandro dyan, ha? Baka magustuhan ng Blackpink yan. Ha? Hindi, pero ito ay malalaman natin. Kasi sigurado ako, mahirap din cancelin kung sakasakaling totoo yung sinasabi ni Barsaga. Kung sakasakaling totoo ang sinasabi ni Kiko Barsaga na ito po ay inimbitado sa Pasko o sa Christmas party, sa malamang nakapirma na ng kontrata yan, meron ng down payment yan, hindi naman papayag na, malaki pa naman ang management nitong Blackpink, hindi porket presidente ng Pilipinas na nag-imbita sa kanila, ay papayag yan na walang kontrata. Sigurado ako, naririnig na ng tindi ng korupsyon. Sabi nila, okay to. Malamang sinabi siguro ng management, kung totoo ito, kung totoo, malamang sinabi ng management, okay to, corrupt dito. Sigurado maraming pera dito. So, pabayad tayo ng malaki dito, kayang-kaya nila bilyon dito. Kung sakaling totoo ito, magkano kaya ang binayad ng palasyo? Pagkano kaya binayad ni Marcos sa Blackpink? Sa tingin ko naman, maganda ito. Ito yung angle ng mga loyalista, sigurado ako. Maganda ito. Ito yung magbibigay ng magandang ekonomiya sa Pilipinas. Dahil dito, makikilala ang Pilipinas dahil inimbitahan ng presidente ng Pilipinas ang Blackpink. Yan. Sigurado ako, yan ang magiging twist ng mga, alam mo na, yung mga bayaran nilang vlogger, yung tigti 10,000. Uy, by the way, highway merong lumabas ngayon na hindi ko na lang sasabihin ayoko na lang pag-usapan kasi alam mo itong mga loyalista nito, ito yung mga bayaran sa kanila, yung mga pangit na bayaran. Topic kasi nila lagi Banateros. Hindi ko alam bakit topic nila Banateros. Weird. Nawi-weirdoan ako ha. Kung yung Luka-Luka sa Amerika, ang puro topic niya, sila Joey, sila Trixie, di ba? Yung magkakaano sila. Magkakaaway sila. Di ko alam kung bakit yun. Pero itong mga loyalista, itong mga tanso, ang lagi nilang topic Banateros. Hindi ko talaga alam kung bakit. Ano ba? Tinik ba talaga kami sa inyo? Tinik ba talaga kami sa inyo? Mantakin mo dahil may nilabas si Jay Guevara na 10,000 na yun talagang proven. Merong ebidensya. Naglabas ng resibo sino ba? Si Jay Guevara ba o naglabas? Si Sir Jack. Naglabas ng ebidensya na bayad ng 10,000 pesos yung naninira sa atin. Meron silang nilabas na kesyo may ini-interview yung luka-lukang babae. Na ngayon, hinahunting na ni Crisette. Kasi kesyo 20 million daw ang binayad. Sabi ko, wow. Sabi ko nga, sana totoo. Hindi, ako talaga wini-wish ko. Sana totoo yun. Iiwan ko na kayong lahat. 20 million babayaran ako para manahimik. Iiwan ko na kayo lahat. De, joke lang po Hindi, pero hindi pa po kasi ako nakakakita ng 20 million sa buhay ko di ba? Hindi pa po ako nakakahawak ng 20 million. Nakahawak na ako mga 19 million. Pero 20 million di pa po. So gusto ko makahawak ng 20 million, di ba? Sabi ba naman? Tapos binanggit pa doon. Si Banat Bay paulit-ulit yung siraulong Sabi niya, si Banat Bay. Class A yan. Sabi ko, tuwan-tuwa naman ako, naging wagyu ako.
Hindi, kasi pangarap ko yan eh. 'Di ba? Alam niyo naman, favorite ko yung steak, 'di ba? Favorite ko Wagyu. Yan ang aking dinner palagi, Wagyu. Yan ang favorite ko talagang pagkain, Wagyu. For the first time, tinawag akong Class A daw ako. Panalo yun, ha? Maraming salamat doon sa mga siraulong vlogger na mga loyalista na tinawag akong Class A. Yun. Hindi, at least, di ba? Kasi sila, hindi nga sila magiging Class Z. Pinakamalayo, wala. Na kahit sila na lang ang natitirang tao dito sa mundo na ito, walang papatol sa mga yan. Ay, itsura pa lang yan, kadiri na eh. Di ba? Masusuka ka na eh, itsura pa lang yan. Ngipin pa lang yan, Brad. Pagka sinungal-ngal kayong ngipin yan, sigurado ko matatai ka. O masusuka ka sa sobrang kadiri niya, no? Hindi, kasi alam mo, nagtaka lang ako doon sa video na yun. Ano eh, doon pa lang sa simulang sinabi niya, alam mo na kagad fake news. Bakit? Sabi ba naman niya, di ba dati akong nasa payroll ng mga Duterte? Gago! Tangina doon pa lang, kahit wag mo na kaming banggitin, alam na ng tao, fake news ka eh. Bakit? Ikaw babayaran? Hambirang buhay, oo. Babayaran ka? Eh wala ka nga utak eh. Ngipin nga wala, utak pa. Di ba? Tapos babayaran ka? Una-una, ang Pangulong Duterte hindi nagbabayad dyan. Ever since kuripot yan. Alam mo kung ano lang natanggap ko sa mga yan? Alam mo kung ano? Sasabihin ko na sa'yo. Ang natanggap ko lang dyan, suha. Tuwing Pasko, suha. Alam mo, hindi, pero na-appreciate ko naman yun, ha, yung binibigay ng Malacanang noon. Every time na Pasko, birthday ko, asahan mo may suha ako dyan. Totoo. Eto, wala, diretsuhan tayo. Sabi ko nga, sana naman next time durian. Para medyo, alam mo yung mas mahirap-hirap naman bilhin. Suha. Eh kaya nga yung sinabi niya kagad, doon kagad eh, di ko na tinuloy yung video na yun na sinabi niya sa akin na, ay sinabi niya na dati daw siyang nasa payroll ng mga Duterte. Doon pa lang alam mo ng kasinungalingan. Una, wala kang utak. Wala ka namang followers. Wala kang big channel. Bakit? Eh palamura ka, laging natatanggal yung channel mo. Eh sinong naniniwala sa'yo? Wala. Siguro nga kahit nanay mo hindi naniniwala sa'yo eh. Tapos sasabihin mo, nasa payroll ka ng mga Duterte. Di ba? Sigurado ko, mga kababayan, etong mga bayarang loyalista na vlogger na ito, palalabasin pa nila na etong pag-imbita sa Blackpink ay isang magandang gawain ni Marcos. Kasi sila ganyan eh, kain tayo sila eh. Kahit anong isubo sa kanila, tae, kahit yung basang tae iinumin niya mga yan. Kasi nga, pagbayad ka, kahit anong gagawin mo. Kahit pangit, pagagandahin mo. Kahit palpak, sasabihin mo maganda. Kasi nga, bayaran ka eh. Ito, literal na kung ito'y totoo. Kung ito'y totoo na sinasabi ni Kiko Barsaga. Uy, sounds familiar. Kiko Barsaga. Ito'y isang malaking kalapastangan sa bawat Pilipino. Ito'y isang matinding pagmamalabis. Naghihirap na ang bayan mo. Ang taas-taas na ng dolyar dahil nga sa korupsyon, dahil sa mababa ang mga namumuhunan sa Pilipinas, nagsisialisan na mga investor, naisip mo pa, sumagi pa sa isip mo na maggumastos para lang sa isang Christmas party. Naku po, di maganda yan. Pero ako, sigurado ako siyempre, alam nyo naman, pagka sinabi, pag tinalakay ni Banat Bay, siguradong magte-trending yan, siguradong makakarating sa Malacanang kasi alam kong nakatutok sila dito eh. Tutok na tutok sila sa mga banateros eh. Alam ko yan. Maliwalaw kayo sa akin, alam namin yan. At marami nang nagsasabi sa amin na talagang nakatutok sila sa banateros. At eto, dinidiscuss na nga natin. Sa tingin ko, mukhang
babawiin nila ito. Kung totoo man ito ha, sigurado kung babawiin nila ito dahil alam nilang yari sila sa taong bayan. Kaya lang, ewan ko lang kung mababawi pa ba yung kontrata o pag kinancel nila, fully paid na. Hindi natin alam. Pero tingnan natin. Basta ang alam natin, ito ang sinabi ni Kiko Barsaga. Tingnan natin kung mangyayari ba o hindi. Di ba? Tingnan natin. Ito ha, may papakita ako sa inyo ha. Isa pang balita ito. Naantindi, sabi ko nga naman. Pambihirang buhay ero. Takot daw siyang umuwi dahil babarilin daw siya. Zaldi ko, wag ka masyadong OA. OA ka masyado. Over. Bakit batuin ka ng kamatis pero yung babariling ka? Ang mga nakaupo ngayon, kakampi mo pa Pero sa bagay, malay mo, hindi natin masabi malay mo, merong mga siraang ulo dyan, di ba? Hindi natin masasabi yan. Malay mo, may mga siraulo dyan na magtangka. Pero ako, I do not agree with that. Ako, honestly, huwag nyo naman barilin si Zaldico. That's not nice. It's not nice. Kahit sobrang sama niyan, huwag nyo naman ganunin. Huwag yun, masama yun yung mga nagsasabing babatoy na lang ng kamatis, o kaya ng itlog yun, medyo, hindi ko sinasabing okay pero wag naman yung ganun, ha? Please lang, panoorin natin. Takot umanong mabaril. Nako! Kaya malabong umuwi sa bansa si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ayon sa kanyang abogado. Sinagot din ng abogado ang ilang aligasyon laban kay Ko. Kabilang ang umano'y pagtanggap ng delivery ng pera para kay Ko ng mga executive assistant nito. Nako! Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Few months to say something. Humarap sa media ang abogado na nagbitiw na kongresistang si Zaldico na iniuugnay sa mga maanumalyang flood control project at itinuturong pasimuno ng mga budget insertion. Sabi ni Attorney Ruy Rondain, malabo raw umuwi ng bansa si Ko dahil umano sa mga banta sa kanyang buhay. He has a general fear of being shot, whether by a vigilante or... Ako may tanong ako dito kay Attorney Ruy Rondain. Actually, gusto ko tong itanong doon sa mga nagre-representa kay Zaldico doon sa kaso niya sa akin. Gusto ko silang tanungin, naaatim nyo talaga na ipagtanggol pa si Zaldico? Hindi, gusto ko lang tanungin. Naku-curious lang baga ako. Naku-curious ako. Sa tindi ng mga aligasyon at sa tindi ng mga ebidensyang inilalabas ng iba't ibang kampo, ibig sabihin, iba't ibang kulay ang naglalabas ng mga ebidensya na di umano talagang may matinding ginawa si Zaldico doon sa ating budget. Naaatim nyo pa siyang ipagtanggol? Anong nararamdaman ninyo pag uwi ninyo at natutulog na kayo? Pinagtatanggol ko si Zaldico. Is that Hindi, this is a serious question. Paano nyo naaatim na pagtanggol yung tao na yan? Kasi merong merong masasabi kong, sabi nga nila, trabaho lang, di ba? Bilang abogado, trabaho mo yung ipagtanggol ang kliyente mo kahit sino pa yan. That's a professionalism, ika nga. Oo pero, you must draw the line. Di ba? Para sa akin, siguro kung ako abogado, kahit magkano pa yung alok, wag lang 1 billion. Hindi, kahit ano pa yung alok sa akin, kung yung kliyente na yan ay antindi na ng mga ebidensyang pinipresenta sa kaliwat kanan na ahensya ng gobyerno or branch of the government, nakikita ako ako lang to, para sa akin lang to. Nakikita ko ng antindi, sagad sa butong ginawa nito. Kahit malaki ang babayad sa akin, hindi ko tatanggapin na maging abogado nun. Para sa akin po para sa akin. Di ba? Kasi it's just a matter of,
I will draw the line. Oo, maaari mong ipagtanggol yung medyo may mga kasalanan, medyo mga malilit na pinaggagawa kasi professional ka bilang isang abogado na dapat mong tanggapin ito. Pero ako, I will draw the line. Kung ganyan yung nakikita ko na ebidensya na pinipresenta sa publiko na matinding-matindi na yung ebidensya, hindi ko na ipagtatanggol. Kaya nga gusto ko itanong itong si Attorney Roy Rondain. Paano nyo po na-atim na ipagtanggol si Zaldico? Ay, tanong lang po yun, ha? Do you really believe in your heart that Zaldico is an innocent person? Amidst all the pinakita ng kaliwat kanan ng Senado, even some of the congressmen na pinakita nila na etong si Zaldico ay napakaraming insertion. Amidst all those things, etong hindi niya pagbalik, which is sabi nga nila, flight is it's a sign of guilt, 'di ba? Guilt. So ibig sabihin nun, may problema eh. Even ito na lang eh. Sabihin na natin, wala ka sa bansa dahil bago pumutok 'tong mga issue na ito. Tapos napagtanto mo na ikaw ay inaakusahan mo, maaaring hindi ka bumalik. Sige, sabihin na natin, given. Pero yung biglang nawala yung mga recent lang kasi yung mga pangyayari na to eh, yung mga helicopter, biglang nawala, biglang yung eroplano nawala, biglang inalis, ibig sabihin nilipad. Doon makikita mo na talaga na may problema ito. Ha? Parang, how can you? Ako, tanong lang naman to Sir, Attorney Roy Rondain. This is just a question. How can you defend that kind of person? Hindi po ba kayo nagigilty pag natutulog kayo? Puti na yung buhok ninyo, sir. Ibig sabihin, hindi. Ito, reality lang naman. You are on your last, di ba? Ibig sabihin yung, alam mong may edad ka na. Ibig sabihin, di ba, dapat yung gagawin mo that would leave a mark na ikaw hindi makakalimutan na pinaglaban mo, bayan mo. Di ba? Paano nyo po na-atim, sir? Ako lang nagtatanong lang ako. Ano ang nasa puso ninyo habang pinagtatanggol nyo to si Zaldico? Anong nasa puso ninyo, sir? Ako, tanong lang po yan, ha? Hindi ko kayo inaakusahan. Kaya nga gusto ko malaman, eh. Paano nyo na-atim yan? By a political enemy. We'll see him as soon as the fear of violence against him abates. We'll see him as soon as... Sir, as pagkaalam ko, nakaupo yung mga kakampi niya. Di ba? Nakaupo. Best friend niya nga, di ba? Even doon sa emergency ba yun? Di umano, nakalagay pa nga doon si Romualdez. I mean, itong mga ako kasi hindi ako naniniwala eh. You know why? Even yung sa sinabi nung kanyang security. Yeah? Ilan ang kanyang para nga siyang may sariling batalyon eh. Di ba yun ang sinabi ni Bato? Na parang may sarili siyang batalyon dahil sa dami ng security niya na supposedly dapat 2 lang. Pero siya, sobrang daming security niya. Active at saka mga retired military. Ito nga nagsumbong sa kanya, Marine. So, tapos sasabihin nyo, natatakot siya no umuwi. Yun ang dahilan kung bakit siya ayaw umuwi dito. Natatakot siyang barilin. Hindi ako Kung ako, eto sa akin lamang po ito Hindi ko sinasabing sa kanya. Pag ako wala akong ginawang masama, wala akong ginawang mali, lalaban ako. No matter what, haharapin ko lahat. Kasi alam kong malinis ako eh. Mapatay man nila ako, alam kong malinis ako. May magawa man silang masama sa akin, alam kong malinis ako, aharap ako sa Panginoon at alam kong sasabihin sa akin ng Panginoon mabuti yan, pinaglaban mo ang tama. Di ba? Ganun eh. Pero kung alam kong hindi ko pinaglaban ng tama at meron akong inapakan, meron akong dinehado, abay talaga magtatago ako. Sa akin ho ito. Sa akin ho ito.
Kaya parang hindi ako naniniwala doon sa sinasabi nitong abogado na ito na natatakot daw siyang mabaril, mapatay. Una, ang mga nakaupo ay kakampi niya. Pangalawa, sa dami ng security niya, natatakot siya. Diba? Ako, matatakot ako kung alam kong tarantado ko, marami kong ginagawang mali, baka pati yung mga security ko magalit sa akin. Tama, mali? Di ba? Totoo naman yun eh. It's a given fact. Di ba? May mga security ka. May mga pumoprotekta sa'yo. Pero kung alam mo, loko-loko ka, dinidihado mo yung mga security mo, at alam ng mga security mo, nang aapa ka ng kapwa, nang aapa ka ng mamamayang Pilipino, naturalmente, kahit sila mapapaisip, tama bang pagsilbihan itong tao na ito? Tama bang protektahan itong tao na ito? Pero kung ikaw'y walang ginagawa na masama, at ikaw'y lumalaban para sa bayan, at ikaw'y nagsisilbi sa bayan, siguro yung mga security mo ay lalo pang magiging, matapang dahil ito yung gusto naming pagsilbihan, ito yung gusto naming protektahan, yung ipaglalaban ng bayan. Tama, mali? Ewan ko, So I don't know. Huli umanong nakausap ni Rondain si Ko kagabi, pero hindi umano niya alam kung nasaan ito. Matatanda ang nagpunta si Ko sa Amerika para umano magpagamot, pero hindi na alam ngayon kung nasaan na siya. Ang hinihintay, tugon ni Ko sa mga alegasyon sa kanya. Naglabas ang Office of the Ombudsman ng utos para magsumite si Ko ng counter affidavit. Let me be clear. I have not seen any complaint. I don't know what he's supposed to answer. Ako, medyo napaisip ako dito. Napaisip ako dito. Wala pa daw siyang nakikitang any complaint. So yung mga pautot ng ICI, yung mga paandar ni Remulla, ano yung sinasabi nila sa publiko? Nakakasuhan, sisigurado'y makukulong. Di ba? Kasi wala pa daw eh. Wala pa daw ito natatanggap na kahit na anong reklam. Imaginein mo etong issue na to last year pa. Hanggang ngayon, anak ng putang ina, matatapos na yung taon. Wala pang complaint si Zaldico. Wala pang demanda si Zaldico. Unless this guy is a liar. He's a lawyer, but I don't think, I don't know if he's a liar. Pero that's a fact. Kasi di naman niya siguro sasabihin niya kung meron siyang hawak na demanda. Kasi sigurado ko, pwedeng madisbar yan pag nagsinungaling na may hawak pala siyang demanda pero walang demanda, sinasabi niyang wala. So ibig sabihin, more or less, tama itong sinasabi nitong abogado ni Zaldico na wala pa siyang nakikitang complaint. So asan na yung mga eme-eme nito ni Remulla, itong eme ng ICI, di ba? Asan na? O ito pang isang kapatid niya, meron pang ipapakitang mga kulungan daw. Ano to, eme-eme nyo? Puro hanas lang ninyo yan? Tinatarantado nyo, binubudol nyo naman mga Pilipino, wala pala kayong ginagawa. Yung ba sinasabi ninyo? But that said, ang observation ko is that the Ombudsman Boying Remulla has already said that he intends to file these cases by November 25. November 25. Now, assuming Mr. Ko is served today, that doesn't give them a lot of time for him to answer. The Ombudsman has already prejudged this case. Hinihinga namin ng tugon dito ang Ombudsman. Itinanggi rin ni Attorney Rondain na may delivery ng pera kay Ko na tinanggap ng mga executive assistant nito. They were no longer connected with him at the relevant time. Now, if you're asking me whether or not there were deliveries to Representative Ko at any time, no. Categorical. Sinabi rin ni Attorney Rondain na hindi rin anya totoong humingi si Ko ng 25% na kickback sa mga proyekto. Ang mga helicopter na umano'y pag-aari ni Ko ay pag-aari ng Misibis Aviation.
Kinwestiyon din ng abogado ni Ko ang balak na pag-forfeit o pagbawi ng pamahalaan sa mga ari-arian ni Ko. A civil forfeiture will require proof and a final decision that the forfeited property was illegally acquired. How can something that was acquired by a company 17 years before he became a congressman be illegally acquired? Ayon kay Rondain, 4.1 billion pesos na ang net worth ni Ko nang maging kongresista noong 2019 at posibleng nasa 5 billion pesos na ito ngayong 2025. Pero hindi anya ito indikasyon na may ginawang krimen si Ko. Wala rin anyang koneksyon si Ko sa SunWest na nakakuha ng milyong-milyong pisong halaga ng umano'y ghost flood control project sa Oriental Mindoro. Talagang nanginginig yung no? Nagbabalita na to, no? Parang divest na siya mula sa kumpanya bago pa umano maging kongresista si Ko. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. ayan. So, ayun na nga po. Pero ito alam mo mga kababayan, sabi nga nila kahit anong pagbalibaligtarin mo mundo, kung walang problema itong si Zaldico, hindi ito dapat magtago. Dapat harapin niya. Di ba, naalala ninyo nung ginaganyan nila si Tebes, di ba? Harapin mo ko, harapin mo, ganyan. O nung kay Pastor Kibuloy, harapin mo yung bakit dito? Ganyan ang antono ninyo. Hindi nyo naman pinahaharap yung tao na yan. Ibig sabihin, may problema talaga. Eto may matinding dito. May matinding revelasyon. Ito, pakinggan ninyo Yung mga luxury cars na pinatago sa Misibis Bay Resort, merong 4 na sasakyan na pinatago. Nako. I found out na may mga Pinatago daw. Nako, malupit ito. Tingnan nga natin. Ano ba ito? employee na nasa payroll ko pero wala naman sa Misibis Bay Resort. Nasa payroll ko siya, si Mr. Colasio. Ito si John Mark Delphine Ignacio. Lumapit siya sa Rappler para ikwento ang kanyang karanasan bilang HR manager ng Misibis Bay Resort. Kilala ang Porsche na resort bilang pagmamay-ari ni dating Congressman Zaldico. Ang may-ari ng parent company ng resort, base sa mga papeles nito sa SEC, ay ang kanyang asawa at anak na sina Maylene at Ellis. 2 buwan lang tumagal sa kumpanya si John Mark o JM, pero sa pagkakaalala niya, maraming bagay ang tila hindi tama. Una, nagsampa ng labor complaint si JM sa National Labor Relations Commission laban sa mga may-ari ng Misibis, kabilang na si Maylene Ko, dahil umano sa delayed na pagre-release ng service charges sa rank and file employees. Naku. Sabi ni JM sa kanya Yung tugtog talaga. Siguro, maano na naman tayo dito. Makaka-copyright na naman tayo sa mga ganyang ninyo, hanas ninyo. Hindi naman kasi kailangan lagyan ng tugtog may tugtog pa. malapit ang mga empleyado, pero hindi niya rin alam kung anong isasagot dahil maging siya ay nangangapa sa operasyon ng resort. Based on my estimate, yung Sandali nga mga kababayan. Siguraduhin muna natin Kasi yung mga ganyan-ganyan may patugtog-tugtog pa natin, tanggalin natin yung tugtog-tugtog na yun. Hindi, tomate. Maganda kasi dire-diretso kasi baka mamaya pag na-copyright yan, tatanggalin ko din yan. So hindi niyo mapapanood yan, 'di ba? Mas maganda tanggalin na lang natin yung tugtog para sure baga, 'di ba? Kasi ganoon din pagka kailangan natin tanggalin yan. Pag tinanggal natin yan, di tanggal yung buong video. Mahirap na. Alam nyo naman ngayon, maraming dyan. Maganda kasi yung dito Ito yung istorya po ito nung isang, yung Misibis, okay? Ay isang pagmamay-ari po ng pamilya daw, di umano ni Zaldico. Misibis Resort. Pagmamay-ari daw ni Zaldico at yung parang isang manager dito o empleyado, may mga alam. At ang alam nga nila ay talagang may mga red flag ika nga. Ibig sabihin may mga pinagawa sa kanila na kaduda-duda kaya nagsalita na. Ito yun.
pangalan nito si John Mark Delfin Ignacio. Ha? Oh. Yan na. Wait lang, antayin natin ha. Tinatanggal ko lang yung tugtog para hindi tayo makopyright. Oh, anyway, tingnan lang natin muna itong. Ayan, yan. Okay na. Yan na. Wait, chotomate. Ay, mali. Sorry. Ito na. Paano ba ito? Ayan. Mabilis lang ito, mga kababayan. Para mas mas maintindihan pa natin ng husto kung ano yung sinasabi nito. Para mas maipaliwanag natin kung bakit kailangan talagang umuwi ni Zaldico. Ang problema dito kay Zaldico, panay ang palusot. Kesyo, meron daw gustong bumaril sa kanya. Sabi ko. Siya pa talaga yung natakot na may babaril sa kanya. Maniwala kayo sa kanya. Ako dito, ito, mga yan. luxury cars Wait lang. na pinatago sa Mississippi Bay Resort. Merong 4 na sasakyan na pinatago. Yan. I found out na may mga employee na nasa payroll Sana ko wala pero na wala audio. naman sa Mississippi Bay Resort. Nasa payroll ko siya, si Mr. Colasio. Yan. Ito si John Mark Delfin Ignacio. Lumapit siya sa Rappler para ikwento ang kanyang karanasan bilang HR manager ng Mississippi Bay Resort. Kilala ang Porsche na resort bilang pagmamayari ni dating Congressman Zaldico. Ang may-ari ng parent company ng resort, base sa mga papeles nito sa SEC, ay ang kanyang asawa at anak na sina Maylene at Ellis. 2 buwan lang tumagal sa kumpanya si John Mark o JM, pero sa pagkakaalala niya, maraming bagay ang tila hindi tama. Una, nagsampa ng labor complaint si JM sa National Labor Relations Commission laban sa mga may-ari ng Mississippi, kabilang na si Maylene Ko, dahil umano sa delayed na pagre-release ng service charges sa rank and file employees. Sabi ni JM, sa kanya lumalapit ang mga empleyado, pero hindi niya rin alam kung anong isasagot dahil maging siya ay nangangapa sa operasyon ng resort. Based on my estimate, yung service charge na hindi na-release ay umaabot ng mga 8 million. Nakasaad Grabe ha. Yung service charge. Dahil kasi para sa kaalaman ninyo mga kababayan yung service charge, yan po yung ipinapataw ng restaurant o di kaya ng hotel or any company doon. Basta yung mga serving company na dapat mapunta 100% sa mga empleyado. So, ibig sabihin, kahit hindi tayo mag-tip, merong mapupunta sa kanila dapat. Pero, umabot na daw ng 8 million, di umano, at hindi binibigay sa mga empleyado. Zaldico, pati ba naman yan? Hindi, pati ba naman yan magiging issue pa sa'yo? Ano ba naman yan? Di ba? din sa reklamo ni JM na may mga utos ang higher-ups ng kumpanya na sa madaling sabi ay red flags para sa kanya. Halimbawa, may bagong teleserye ang ABS-CBN na pinagbibidahan ni Donnie Pangilinan na magsimula na raw mag-shoot ang production crew sa Mississippi, inutusan daw siya ng kanyang superiors na itago from plain sight ang mga magagarbong sasakyan na pagmamayari di umano ni Zaldi at Maylene, nang sa gayon ay hindi mapansin ng media. I make sure na ma-advise ko yung driver kung sino yung magdadala doon sa parking area na medyo hindi makikita ng mga guest. Katakataka rin para kay JM ang Eto So, nung karoon daw ng shooting doon, para hindi daw makita ng media, pinatago sa kanya yung mga luxury car. I mean, if you're rich, di ba yung meron niya isang dyan, pinaglalandakan niya yung sasakyan niya, mayaman siya. Kung wala namang problema at hindi naman galing sa nakaw, bakit mo kailangan ipatago? Ikaw na nagsabi, through your lawyer, na 5 billion ba yun? Yung parang 4 billion yung salin mo. So mayaman ka talaga even before you're a congressman. Why would you hide those cars according to this guy? Yun yung mga red flag. Alam di umano ng Sunwest Construction sa operasyon ng Mississippi Bay Resort.
Una nang inimbestigahan ng Rappler ang mga kumpanya ni Zaldico noong nakaraang taon. Sa published story namin noong Marso, binanggit namin na ang Misibis at Sunwest Construction ay nasa ilalim ng Sunwest Group of Companies. Yung Sunwest Construction ay yung bilyong-bilyong piso ang napanalo ng DPWH contracts. Ginit noon ni Zaldi na nag-divest na siya sa kumpanya, pero may turing pa rin siyang beneficial owner dahil may-ari naman siya ng ilang sister companies ng Sunwest Construction. Yung pagdadala ng mga empleyado na galing sa bahay mismo ni Maylingco and ni Zaldico, dinala nila sa Misibis Bay Resort, and they asked me to give them a new contract. It's against the law. Let's say, for example, si employee nag-complain, bakit ako magiging project-based? 20 years na ako sa dati kong sa kay Miss Maylene. Hindi rin malinaw. So may problema talaga pagdating sa empleyado itong si Zaldico. Yan ang sinasabi nito kasi parang pinagawa na naman 20 years na pero kontrata pa lang din daw, 'di ba? Yung pinapagawa dito sa tao na ito. So may may problem siya sa labor law. Di umano according to this employee. Tuloy. Kay JM kung bakit nasa payroll ng Misibis Bay ang ilang mga bodyguard at confidential staff. Pati daw yung mga bodyguard nasa bakit pinasasahuran through the resort. Diba? Ito lang yan Bakit ka magpapasahod doon? Ba't hindi mo pasahurin sa iba mong kumpanya? Kung really legal ang pag-acquire mo doon sa mga bodyguard mo, may problema, di ba? May problema. Ni Zaldico, gayong wala naman silang gampanin sa resort. Kabilang sa pinapasweldohan ng Misibis ay si Alan Colesio, isa sa mga security assistants na binanggit ni Orly Guteza sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Setyembre. Ayun na. Sa testimonya ni Guteza, may mga nag-connect na, di ba? Meron daw na nag-connect na. Wala tayong magawa dyan. Patay tayo dyan. Ang puno ng cash na inihatid daw sa mga properties ni Ko at ni dating Speaker Martin Romualdez. Pinabulaanan ito ng dalawa. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin umuwi ng Pilipinas si Zaldico. Kaya nga siya nag-resign na lang sa Kongreso. Dahil kahit wala siyang travel clearance, ay ayaw pa rin niyang umuwi ng Pilipinas. Sabi ni JM, inutusan daw siyang asikasuhin ang mga pasaporte ng dalawang household staff ni Zaldi at Maylingco. Bakit kaya? We were not privy kasi dun sa mga kung nasaan sila. Kung ang isang empleyado na 2 buwan lang nanilbihan sa isa sa mga kumpanya ng mga Ko ay marami nang nalalaman, paano pa kaya yung mga trusted aides ng mag-asawa? How does your camp respond to allegations of labor issues in Misibis? Couldn't tell you, Dwight. I'm not counsel to Misibis. Para sa buong storya ng karanasan ni JM sa Misibis Bay, pumunta lang po kayo sa Rappler website. At kung gusto ninyo pa... So yun yung isa pa sa mga akusasyon ngayon kay Zaldico, pambira. Tapos ayaw mo umuwi dito. Diba? Pambira kayo. Tuloy. Iba naman balita tayo. Ito naman tungkol naman dito sa Bagyo. Ito. Umakyat na po sa halos 100 ang latest na bilang ng mga nasawi sa lalawigan po ng Cebu. Ilan sa mga ito'y inanod ng baha. Nagpapasaklolo na ang Kapitolyo sa palasyo dahil posibleng marami pang natangay. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Binalot ng hinagpis ang mga pamilyang namatayan sa barangay Kutkot, bayan ng Liloan sa Cebu. Dahil sa barangay pa lang na ito, umabot sa 35 ang naiulat na nasawi base sa post ni Mayor Aljo Frasco. Pawang mga inanod ng rumaragasang baha sa kasagsagan ng Bagyong Tino madaling araw kahapon. Ikinuwento ng isang ina kung paano nawala ang kanyang 5 taong gulang na anak. Nadoot mi sa gapno, nag-doot ako sa gapno. Nahayang man na ako ang papa. Muna nawa ako anak, nabuyan. Pagbalik niya sa babaw, pagkatkat sa saging, habili na ako ang anak, wala na nakuha. Sa bayan ng Compostela, 15 ang nasawi. Dito makikita kung paano umabot ang baha hanggang sa bubungan ng mga bahay. Sa Mandawi City naman umabot sa 12 ang nasawi.
Malaki rin ang idinulot doong pinsala ng bagyo. Kwento na isang konduktor, nalubog sa baha ang lahat na 200 buses nila kaya hindi na muna magamit. Ang Samoa na unta nga bisag gamay nga kanang ayuda lang hinabang ba kay kami di may makapasalig nga makabiyahe mi dayon kay tungod po na sa pagtinabangay pag ayoan ng mga sakyanan na mo diha malimpyuhan nga makadagan mi. Sa ngayon, mayroon ng 97 ang kumpirmadong nasawi sa buong lalawigan ng Cebu. Ayon kay Gobernador Pamela Baricuatro, humingi na sila ng tulong sa national government para sa search and rescue operation dahil naniniwala siya na mas marami pa ang natangay ng baha. Nangayo tag reinforcement sa national. Kay max out jud kayo ang ato mga responders karon because of course ang Cebu City sad nanginhanglan sad sila tabang. So we've already talked to Malacañang yesterday regarding sa reinforcement sa ato mga responders. So and we also talked to Secretary Teodoro.